Magandang araw pong muli at welcome once again sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa ngayong episode, tutukan natin yung discussion tungkol sa tanong na kailangan ba talaga ng Amerika ang foreign workers? Kasi itong tanong na to, importante rin to sa ating mga kababayang naghahangad na pumunta sa United States. May place ba para sa inyo dito sa US? Magha-hire pa ba ang American government ng mga foreign workers in the long run? Ang tanong na ito laging positive ang approach. Oo. There's always a need to hire foreign workers in the United States. So ang US kasi it's a nation of immigrants. Kung makarating kayo ng US o para dun sa mga nakarating na ng US, makikita nyo na napakalaki talaga ng diversity ng Amerika. The United States is not just a country of white people or black people or anything like that, but it's a conglomeration of different personalities, of different characters, of people from all walks of life, people from around the world. So may mga Asians, may East Asians, may Middle Eastern, may Eastern Europeans, maraming mga tao dito na hindi naman talaga natives ng Amerika. In recent years, the debate over immigration has been becoming heated, with some arguing that the country should limit the number of foreign workers allowed to enter. So kung updated kayo sa news, makikita nyo siguro na ang laging highlight ng isang grupo ng mga politicians sa Amerika is yung mga karamihan ng tao na tumatawid sa border sa area ng Texas, sa area ng California para makapasok as undocumented immigrants sa Amerika. Dahil yon sa maraming dahilan. For example, yung kanilang bansa masyadong magulo dahil sa mga gang wars o maraming rebelde. Grabe ang influx ng tawag nito ng drug cartel, yung mga ganon. Maraming pinapatay o mamamatay sila doon kung nang walang kalaban-laban. Kaya naghanap sila ng safe refuge sa Amerika. Ngayon, there are a number of reasons why the United States needs to hire foreign workers. Kahit ano pang gawin o isipin o sabihin ng mga nagrereklamo na ang Amerika ay para sa Americans lang, may mga bagay na inevitable na hindi nila magagawa at mariresolba na sila lang. Okay, so number one is to fill the labor shortages in key industries. So maraming major industries sa United States that are facing labor shortages. In the recent past, more than a decade ago, if you notice, grabe ang need ng United States sa mga IT experts. Kaya maraming IT experts from India, from the Philippines, from other countries in the world na pumasok ng Amerika, nabigyan ng opportunity at nag-boom sila, gumawa sila ng wonders sa Silicon Valley. Nakaraan na yon. And then came the influx of teachers. Nagkaroon uli ng need na mag-hire ng mga international teachers. Kaya yung mga teachers from the continent of Africa, from Asia, nagsipasok uli sa United States. Nabigyan uli sila ng opportunity at nakatulong sila sa gobyerno.
sa area ng healthcare, nurses, physical therapists, occupational therapists, sa area ng agriculture, maraming mga key industries na nangangailangan ng manpower, pero walang mga masyadong Amerikano na nagre-respond dun sa need na yon. Kaya kailangan ng foreign workers. And these shortages are due to the number of factors, including an aging workforce. After the pandemic, ay grabe na ang dahil sa dami ng namatay, nag-boom lalo ang need to hire foreign workers. A decline in manufacturing jobs. So nag-shift na, may gradual shift na ang workforce, and a lack of interest in some occupation among young people. For example, yung mga mga kabataan ngayon sa Amerika, hindi na sila masyadong interesado na acquire ng further studies. So, sino na ang magiging scientists in the future? Sino na ang magpapalakad ng information technology? Sino na ang magiging nurses and doctors and so on and so forth? So, kailangan na talaga ng aid ng international workers. So, foreign workers can help to fill these shortages and keep these industries strong. Maaaring sabihin nyo, kasama ba dyan yung mga unskilled workers and laborers? For as long as makakapasok ka ng Amerika ng malinis ang papel, okay lang yan. Kasi, we have to remember, kung ano ang kaya ng mga Amerikano, hindi yan bahagi ng tinatawag na shortage. Okay? So, kaya ng maraming Amerikano ang magtrabaho sa construction, sa public jobs, for example, ang paggawa ng bridges, paggawa ng roads. So hindi yan open sa mga immigrants unless andito na talaga kayo at pwede kayong magtrabaho. Ang isa pang reason kung bakit may need na mag-hire ng foreign workers is to attract the best and brightest talents from around the world. So, ang Amerika, alam naman natin na very ambitious country ang Amerika. And the United States has been a magnet for the best and brightest talents from around the world. It pays a good amount of money to its talented workers. So, malaki ang attraction nito sa mga international workers. By allowing foreign workers to come to the United States, we can continue to attract the talent we need to stay competitive in the global economy. Ang pangatlo na dahilan is to meet the needs of diverse population. So, ang United States is really becoming increasingly diverse, and this trend is expected to continue in the years to come. And foreign workers can help to meet the needs of this diverse population by providing a variety of goods and services. They can also help to promote cultural understanding and tolerance. Ano ang gustong sabihin nito? Kung ikaw ay magpapatayo ng Asian restaurant sa Amerika, bakit Asian restaurant? Kasi ang mga Amerikano natuto ng kumain ng rice, natuto ng kumain ng adobo, natuto ng kumain ng General Tso's chicken, o kung anumang mga lo mein o yang chow fried rice. Kailangan ng foreign workers na mag-i-aid para mapasarap itong mga luto na to, para mabigyan ng quality yung pinoprovide itong mga ganitong klaseng restaurant. Isa yan sa diversity. So, sa kagaya ng nangyayari dyan sa Pilipinas at kahit saan pa sa buong mundo, ang Korean culture is now becoming it's now almost dominating the world. Ang pagkain ng mga Korean food. So, lahat na tayo mahilig sa mga mga Korean barbecue, asal-asal, di ba, habang nakikwentuhan. Ito, kailangan ito ng mga talents from the countries na nagpo-promote ng ganitong cultural
contribution sa mundo. Hindi ito kaya ng mga Amerikano dahil iba naman ang forte nila. Siguro kung pagdating sa pasta o sa paggawa ng burger o salad, baka forte nila yan. Pero yung pag-provide ng quality food from Asia and other parts of the world, kailangan mga native na influencers ang gagawa nito. There are also some concerns about hiring foreign workers. Some people worry that it will lead to job losses for American workers or that it will drive down wages. So siguro narinig nyo na nagkakaroon din lately, nagkakaroon na rin ng mga forms of discrimination sa iba-ibang grupo ng mga tao, notably sa mga Asians. Maaaring ito o kaya sa mga Hispanic, maaaring ang dahilan nito ay yung kakulangan ng understanding ng nakararaming Amerikano na hindi naman natin sila inaagawan ng trabaho talaga. Dahil may kanya-kanya naman tayong specialization. For example, pumunta ako sa Amerika, hindi ako nagmakaawa na bigyan nila ako ng trabaho. I am eligible and I have the qualifications to be one of their best teachers in the public school system of the United States. So, pinatunayan ko yun for more than a decade now and wala namang problema dun. Wala namang nagtanong sa akin na sino ka ba at bakit ka nandito at bakit inaagaw mo sa amin ang mga opportunities na dapat para sa amin. Di magtapos sila ng pag-aaral nila. Yun lang ang greatest challenge natin sa kanila para maging kanila talaga ang governance ng United States. So the bottom line is that the United States needs to hire foreign workers. By doing so, ma-address yung labor shortages, ma-attract yung best and brightest, and mamimit yung needs ng diverse population. Okay, ano pa ang mga ibang benefits ng pag-hire ng mga foreign workers? Foreign workers can help to boost the economy. So when foreign workers come to the United States, they spend money on goods and services, which creates jobs and stimulates the economy. Nang pumunta kami dito, o tayo, kung nandito na kayo sa Amerika, we begin earning in US dollars, but we also spend in US dollars. So, itong cycle na to, nagsistimulate ito ng American economy. Foreign workers can help to pay for Social Security and Medicare. Foreign workers pay taxes, including Social Security and Medicare taxes. Itong mga taxes na to, nakakatulong ito para sa mga important programs ng gobyerno. For example, mataas masyado ang tax sa Amerika. Pero makikita mo sa infrastructure at saka sa services ang tax na binabayad mo. Hindi kagaya sa ibang bahagi ng mundo na nauuwi lang sa corruption ang pera ng bansa. Dito bantay sarado. Meron ding mga graft and corrupt practices pero mabilis lang mahuli yan dito sa Amerika. Meron ding mga arguments against foreign workers. Kagaya ng sinasabi ko nga kanina, may mga Amerikano na naniniwala na kukunin sa kanila ng mga foreign workers ang kanilang trabaho. Studies have shown, however, that this is generally not the case. In fact, foreign workers can actually create jobs for American workers. Habang ginagawa ng mga foreign workers yung ibang trabaho, nagagawa ng mga Amerikano ang dapat nilang gawin. For example, may isang grupo ng foreign workers na nag-put up ng child care. So, yung mga American families, iniiwan na doon sa child care na yon ang kanilang mga baby, mga infants, o mga toddlers. Dahil may mapag-iiwanan na sila, nakakapagtrabaho na sila. Nagagawa na nila yung gusto nila to the max.
Diba? So, wala nang problema. So, ito yung ano, I think, kahit sa biology na ipapaliwanag yan as a form of, parang yung food chain sa biology, di ba? O kaya, yung tinatawag na, I forgot the term. Pero, ito yung, ito yung, responses ng bawat isang grupo sa isa pang grupo na kapag magiging symbiotic cooperation, di ba? Symbiotic cooperation na ako ginagawa ko ang trabaho ko as part of this sector, ginagawa nyo ang trabaho nyo as part of your sector, lahat tayo magiging happy in the long run. Okay, it's a win-win situation. Some people also worry that foreign workers will drive down wages. Again, this is not necessarily the case. In fact, research has shown that foreign workers can actually raise wages. Okay, so hindi na-cheapen ang trabaho dahil sa foreign workers. Nakakatulong pa nga ang mga foreign workers na mag-promote ng quality work, thereby also promoting quality wages. Some people also worry that foreign workers will strain social services. Hindi ito totoo dahil ang social services pino-fuel din ng taxes na binabayad ng mga foreign workers. Kaya, mas nagiging malaki ang social services. So, overall, itong mga arguments na to, the arguments in favor of hiring foreign workers are stronger than the arguments against hiring foreign workers. So, kaya kung nagbabala kayo na pumunta sa Amerika, go ahead with it. I mean, pursue your dreams. Hindi dahil sa ayaw na natin sa bansa natin, kundi kung sa tingin nyo ay yan ang magbibigay sa inyo at sa pamilya nyo ng mas malaking opportunity o kaya yan ang mag-aahon sa kahirapan, go for it. Naipaliwanag ko na sa inyo kung bakit kailangan kayo dito. Kailangan kayo. In fact, kailangan talaga kayo. Alright, so sana po nag-enjoy din kayo sa ating episode ngayon. Mas marami pa tayong mga discussions na gagawin na maaaring magbigay din sa inyo ng mas marami pang information tungkol sa buhay Pinoy sa Amerika at buhay Pinoy sa abroad. Maraming salamat po.